heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
kay Yahweh ay maitakot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay maitakot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Palad ang tao na kay Yahweh ay maitakot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Masaya, masaya, masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Purihin ang banal na pangalan na ating Panginoon. Good morning, Jesus! Salamat po sa isa na namang araw na inyong ibinigay sa aming lahat. Glory to you, O Lord. Yes, glory to God. Magandang umaga mga kapatid. Good morning, Jesus. Okay. Manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito. Sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin at patuloy mong ibinibigay sa amin upang magampanan namin ang gawain mo dito sa lupa. Nais po namin sa umagang ito, muli ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa amin upang magpahayag ng mga banal na salita na aming tatalakayin sa umagang ito. The Lord is good, His love is eternal, and He answers our prayers. All for your glory, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, para po sa ating memory verse of the week, naririto sa 1 Corinthians 1, verse 8. Sa New King James Version, who will also confirm you to the end that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Tagalog version. Sa Tagalog mga kapatid, 1 Korinto 1:8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan
sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay, purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa kingdom living. So, nasa sanctification process na tayo ng ating buhay at dinala na tayo ngayon ni Lord dito sa kanyang kaharian upang maipamuhay natin ang ating sanctification process at masunod natin ang mga panuntunan ng Diyos dito sa loob ng kanyang kaharian. At ngayon, tatalakayan natin ang God the Master Craftsman, yung the potter and the clay. Kapag tayo po ay naririto na sa sanctification, sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, kikilos po ang Diyos, mga kapatid, at tayo'y kanyang huhubugin ayon sa kanyang nais para po sa ating lahat. Okay. Sa pagbasa po ng ating Bible verse, naririto sa Isaiah 64 verse 8 at saka Jeremiah 18, 1 up to 6. Isaiah 64:8 sa Tagalog, Gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humubog. In English, yet you, Lord, are our Father. We are the clay and you are our Father. We are all the work of your hand. Amen. Jeremiah 18:1-6, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya't nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. In English, the Lord said to me, Go down to the potter's house where I will give you my message. So I went there and saw the potter working at his will. Whenever a piece of pottery turned out imperfect, he would take the clay and make it into something else. Then the Lord said to me, Don't I have the right to do with you people of Israel what the potter did with the clay? You are in my hands just like the potter in the potter's hands. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So, ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin, mga kapatid, at tandaan natin. Meron tayong awitin. Awitin natin, Pastor. Okay. In English, no? Sa English, ito. Yeah. God is working on me to do His will. God is working on me to do His will. His word sustains and delivers me From fear to faith. God is working on me to do His will. Ayan, napakagandang awitin. Ang Diyos, kumikilos siya sa buhay nating lahat. Not only in the world, in all nations, pero sa buhay ng bawat isa. Kaya yung Philippians 2:13, For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Kaya yung praise na ito, mga kapatid, binibigyan diin ang banal na initiative ng ating Panginoon. Nais po niya, tayo po ay magkaroon ng isang napakagandang buhay. Kaya yung Greek word for works, energeos, suggests active, effective, and continuous action. At ito ay naka-align sa biblical theme na ang Diyos ang primary agent ng ating salvation at yung ating sanctification, Philippians 1:6. Kaya yung banal na Espiritu is very important dito sa gawaing ito as seen in the passages like Romans 8 verses 9 up to 11, na kung saan yung banal na Espiritu, ini-empower niya at tinatransform niya ang mga believers. So ito pong pagbabagong ito at paghuhubog o paghuhugis
ay hindi lamang limited sa external action, kundi nakapaloob din dito ang internal transformation. Aligning with Ezekiel 36:26 to 27 na kung saan ang Diyos ay nangako na siya ay magbibigay ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya kailangan maunawaan natin na ang Diyos ay kumikilos sa atin towards fulfilling His good purpose. That's why, ibig sabihin, ang buhay natin may meaning at may direction kapag tayo ay nakahanay sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya unawain natin mga kapatid, mahalaga po na tayo ay mag-surrender o mag-submit sa ating Panginoon. Kaya dito nakapokus pareho yung to will and then to act on God's purposes. Kaya ito po ay nag-highlight na nagbibigay ng desire sa mga believers na sumunod, sundin ang panuntunan ng ating Panginoon. At si Lord, kapag nag-utos sa atin, He also gives us the ability to carry it out. Kaya mahalaga na yung human will natin, involved po yan sa pagkilos ng Diyos. Kailangan po makipag-isa tayo, makipag-cooperate tayo sa ginagawa ng ating Panginoon. Oo. Yung James 2:17, faith is shown through work. Kaya may pagkilos din. Kaya yung transformation ng ating will is a fulfillment of the promise in Jeremiah 31:33 na kung saan isinulat ng Diyos ang kanyang mga panuntunan o ang kanyang law sa puso ng mga tao. Yes, oo. So, to will and to act. Ano pong susunod yan? To on behalf of His good purpose. Ito pong praise na ito ay nagpapatingkad na ang layunin, pinaka-ultimong layunin ng gawain ng Diyos sa mga mananampalataya ay ang kanyang sariling mabuting layunin. Ang ibig sabihin, ang mabuting layunin ng Diyos ay tumutukoy sa planong pangkaligtasan ng kanyang mga tao. Kaya nga napaka-importante itong naisulat sa Roma 8:28 kung saan ang lahat ng bagay ay kumikilos ng magkasama para sa kabutihan ng lahat ng umiibig sa Diyos. Ang konsepto ng layunin ng Diyos ay makikita rin sa Efeso 1:11 kung saan ang mga mananampalataya ay pinili ayon sa layunin ng siya ay kumikilos sa lahat ng bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban. Ang layunin ito ay matutupad sa pamamagitan ni Kristo na siyang kaganapan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan at pagkakasundo ng bawat isa. On behalf of His purpose, may tatlong mahalagang bagay tayong kinakailangan mga kapatid. Unang-una, yung tinatawag nating cooperation with God o pakikipagtulungan sa Diyos. Being joined with God as one spirit where His life flows through yours. And dahil ang kanyang espiritu ay dumadaloy na sa ating buhay, ngayon ay makakamove na ng naaayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kaya habang kumikilos ang Diyos sa atin, tinatawagan tayo makipagtulungan sa kanyang aktibong pakikibahagi sa kanyang plano para sa ating buhay, mga kapatid. Pangalawa, yung tinatawag nating encouragement in weakness. No? Ibig sabihin, kailangan talaga natin ang grasya ng Diyos. Sa sandali ng ating pag-aalinlangan o kahinaan, tandaan po natin na ang Diyos ay aktibong gumagalaw o gumagawa sa ating kalooban. Nagbibigay siya ng lakas at gabay. At nasabi nga dito sa 2 Corinthians 12:9, ito po isang core message na suggesting Christ's power rests on us when we admit that we are limited. Ito po yung grasyang ipinagkakaloob niya sa atin na patuloy niyang ibinibigay. Pangatlo po yung tinatawag nating holistic transformation o kabuuang pagbabago.
God's will for us is to be holistic. Ibig sabihin, kabuuang pagbabago. At kung ito'y naisang Diyos, ang ating kilos ay magkakaroon ng komprehensibong pagbabago sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Kaya knowing this, so we need to surrender or submit ourselves to the will and purpose of God. So let the Lord mold us and transform us unto His good purpose. So let us be moldable. So ika nga kailangan pliable tayo, sumunod tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon. Yung Jeremiah 18 verses 1 to 4, sabi nga ni Jeremiah, "The Lord said to me," sabi niya, "Go down to the potter's house where I will give you my message." So I went there, and I saw the potter working at his wheel. Whenever a piece of pottery turned out imperfect, he would take the clay and make it into something else. So, yung Bible verse na the potter in the clay, ay tayo yung clay at yung Diyos ang potter. So, ito nga yung nakita natin sa Isaiah 64 verse 8, mga kapatid. So, dito makikita natin, inutusan ng Diyos si Jeremiah na pumunta sa potter's house na kung saan yung clay ay nire-reshape. Kumbaga kapag hindi naayon sa kagustuhan ng magluluwad o yung magpapalayok, ito po ay kanyang nire-reshape. Now, this symbolizes God's ability to mold, and to remold His people. Now, this emphasizes God's sovereignty, His desire to shape humanity for His purpose. And humanity must and need or yield to God as His creation. Okay. Ito pong potter and clay. Ito po ginamit din ni San Pablo sa taga-Roma, San Roma 9:20-22, kung saan sinabi ni San Pablo ang pagtutulad ng karapatan ng isang manlililok na sa putik upang ilarawan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpili ng mga tao para sa iba't ibang layunin, na gumagawa ng ilang sisidlan para sa karangalan at ang iba naman para sa pangkaraniwang paggamit. Habang binibigyan diin na hindi dapat questionin ng tao ang banal na kapangyarihan ng Diyos bilang sukdulang tagapaglikha. Amen. Oo. Dito rin, the Bible uses symbolism, no? Para palalimin ang mensahe na mayroon ng Diyos para sa kanyang bayan. Isa sa mga simbolo na kanyang ginamit, ito nga the potter at ang clay, no? Ang pinakadetalyadong halimbawa ay matatagpuan sa Jeremiah 18 na binasa natin, na inutusan ng Diyos ang propetang si Jeremias na pumunta sa bahay ng isang alagad ng luwad kung saan ipakikita ng Diyos ang kanyang relasyon sa Israel. Ang kapangyarihan ng Diyos ay, as a potter, has the right to shape His creation. Tayo, mga kapatid, as He sees it fit, no, mga kapatid. Pagkakita niya na kailangan, Oo. kikilos ang Diyos. Oo. At ang kanyang pagmamold at transformation ay hinuhubog niya para baguhin at gawin ng Diyos ang mga tao na kapaki-pakinabang at maganda, no? Ang luwad ay dapat maging pliable, no? Malambot. At madaling hubugin, no? Sa mga kamay ng magpapalayok. Gayon din sa paraan ng Diyos, ang mga tao ay dapat maging handa na tumugon sa paghuhubog ng Diyos upang matupad ang kanilang layunin, mga Okay, kapatid. kaya yung metaphor ng potter and clay ay nagtuturo na ang Diyos ang dakilang guro ng buhay natin, na siyang humuhubog sa sangkatauhan, yun yung clay, yun yung luwad,
para sa kanyang layunin, na binibigyan diin ang ating pangangailangan para sa pagsuko. So dito binibigyan diin, we need to surrender ourselves. So para dapat tayo ay madaling hubugin at magtiwala tayo sa proseso ng ating Panginoon. Marami ang mga situations natin sa buhay, mga kapatid, which tends us to focus o gawin natin yung gusto natin, di ba, sa sarili nating pamamaraan. Pero dito tinuturo sa atin na tayo po ay magpakumbabang sumunod sa ating Panginoon sapagkat siya ang nakakaalam ng kahapon, ngayon at bukas. Kaya marami ang hamon sa buhay, maraming mga kabiguan. So makikita natin ngayon dito, mga kapatid, sumunod lamang tayo at hayaan natin na ang Diyos ang humubog ng ating buhay. Kahit na tayo ay may depekto at kailangan talaga misa, malaki talaga ang dapat na pag-aayos o paghuhubog sa atin, ay tandaan natin, may panahon pa, mga kapatid. Aayusin ng Diyos ang ating buhay. Kaya kinakailangan maunawaan natin na ang Diyos ay dakila, mapagmahal, at ang nais niya ay mapabuti ang buhay natin. Sabi nga, maging maganda ang ating buhay. So, ang key lesson dito ay bayan nating isubmit natin yung ating sarili. Let us remain moldable. Unawain natin yung mga iba't ibang mga trials and testing sa buhay natin. May dahilan nito para tayo ay lumakas at magtiwala tayo sa pananaw ng Diyos o sa vision ng Diyos para po sa ating lahat. So ang Diyos, He is the ultimate shaper. So we need to depend on Him just as the clay needs the potter's hand. Now God as the potter has absolute authority to shape and form His people. So inaalaw ng Diyos ang mga tao, meron tayong freedom to make moral choices. Okay? Kaya lang, sinasabi sa atin, tinuturuan tayo, hayaan nating ang dakilang pagkilos ng Diyos because He is sovereign and He is in control of His universe. So ang kanyang lahat ng ginagawa ay naaayon po sa kanyang creation, kung ano ang gusto niyang maganap. After all, nakita naman natin, alam natin, napag-aaralan natin, na sa Genesis, siya ang lumikha sa lahat. Psalm 135, verse 6, Psalm 115, verse 3, Daniel 4, verse 35, and Isaiah 46, 9 to 11. Okay. Kaya nga, kung ang soberanya ng Diyos ay alam natin, we need frequent reminders na ang Diyos, ang overall, para magawa niya ang nais niya para sa atin. Kinakailangan lang na ang kalooban natin ay nakatuon sa Kanya at maintindihan natin kung ano ang nais niya sa atin. Kaya nga sa Roman 9:20 yan ay nasabi niya, tandaan natin, He owes us nothing, no, mga kapatid. Kaya pinipili niyang ipakita sa atin ang sukdulang pagpapasensya, no? Patience. Patience. O dahil kasi nga, ang tao makasalanan yan. And of course, kung may nandun ang pasensya ng Diyos, kasunod na rin ay kabutihan, no, at habag. At makikita natin nga yan sa Jeremiah 9:24 with 36:10 at Psalm 103 verses 4 and 17. Ang manlilikha, no, o kaya yung pattern sa putik ng putik, ang pattern, yung magpapalayok ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa atin para sa kanyang kasiyahan. Pilipos 2:13. Sa Pilipos 2:13. Kaya sinabi nga ni Isaiah sa 45:9, nakakaawa ang taong nakikipagtalo sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang katulad niya ay palayok lamang.
ang putik bang ginagawang palayok ay mayroong maaring magsabi sa magpapalayok na kung ano ang dapat gawin? O makakareklamo ba siyang nawalang kakayahan ang magpapalayok? Ito ay sinabi ni Isaiah sa 45:9. Okay. Kung nandun yung patience and perseverance ng ating Panginoon, pasensya at pagsusumikap, matyagang nakikipagtulungan sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, hindi nagagalit ang Diyos kung mayroon mang imperfection siyang nakikita sa atin at handa niyang simulan ang muli ang proseso kung kinakailangan. Kaya nga nakikita natin na ang ating potential tulad ng luwad ay hinuhubog tayo at kung tayo nagiging may depekto o pinsala man, maaaring muling hubugin ng Diyos upang tayo maging maganda at kapakipakinabang. Ang mga pagkakamali o kabiguan ay hindi dahilan ng pagtalikod, kundi pagkakataon para muling buuin at punuin tayo pinuhin ulit tayo, no? Dalisayin tayo muli ng Diyos para sa kanyang mas dakilang layunin. Tandaan po natin, layunin ng Diyos na lumika na ang mga sisidlan ng karangalan, pinabanal at ihanda para sa mabubuting gawain na tinutupad ang kanyang banal na plano. Dapat tayong maging dapat tayong manatili, laging madaling hubugin, bukas sa pagbabago at sumusunod sa plano ng Diyos. Dahil kaya kailangan nating hayaan ang galaw ng Panginoon para sa ating buhay. Kung minsan meron dumarating sa ating mga negative situations, sometimes meron tayong mga trials, ang purpose nito ay para tayo ay lumakas at ma-develop yung ating character. At ang Diyos ang siyang nagko-control nung heat to prevent destruction. Kasi meron naman talagang mga namisan napakahirap, kapatid. Now, this is the part of the process ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay may vision sa bawat isa sa atin. At ang gusto niya, tayo po ay maging vessel of honor. At gagawin niya ito hanggang sa matupad niya ang kanyang good purpose. Kaya God has a long-term plan. We must be willing to move when God leads. So we have to wait. Minsan din nga tayo makapaghintay. Why, Lord? Why me, Lord? When, Lord? Minsan ganon, mga kapatid. Ganon yung ating nagiging kaisipan. But actually, God is actively engaged in carving upon our lives the lines of His beauty. See, maski yung mga situations natin ay negative, maski ito po ay mahirap, mga kapatid, maski may frustration, may suffering, God can do something good out of it. Okay, now, ano naman yung natutunan natin dito sa Potter and Clay? Nung nagpunta si Jeremiah doon sa gawaan ng clay, meron ipinakita at itinuro ang Diyos sa kanya. Unang-una, the potter is always at work with the clay. Kumikilos yung magluluwad because He wants to create something beautiful. At dito nakita ni Jeremiah na he began to realize na ang Diyos is exactly like that. Ang gusto niya, mapabuti, maganda ang kanyang creation. So God is always working in our lives, in the world, in all nations, in good times, di ba? Maski in bad times, in different events in the history, nandyan po ang Diyos. Alam po ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya ngayon Philippians 2:13, it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. John 5:17, Jesus said,
my Father is always at His work to this very day, and I too, I'm working. So we see that God is not finished with us yet. He is still at work in us. And He is applying His great, loving fingers into our lives. Okay. He's molding us, He's shaping us, He's fashioning us into what He wants us to become. Now, it doesn't matter kung sino ka man, ano ang inyong edad, ano ang iyong circumstances sa buhay, ano yung kalalagayan mo. Naku mga kapatid, ang Diyos ay hindi pa tapos sa ating lahat. He is still at work in our lives. Kaya mabuting malaman natin ngayon na we need to learn and see God's work not only in our blessings but also in our negative situations in life. At ito yung natutunan ni Jeremiah doon sa gawaan ng clay. God is always at work in our lives. So unang-una yan. Pangalawa, yung symbolism ng clay. Ano ibig sabihin ba ng clay? Ano ba ang simbolo nito? It also portrays the idea of renewal and reincarnation, as clay can be infinitely recycled in its raw state by managing its moisture. As long as ito ay pliable, malambot, maaaring hubugin, naku marami kang magagawa na design. So ito ngayon ay sinasabi sa atin ng ating pag-aaral na ang Diyos kumikilos sa atin. Kung meron mang makita siyang imperfection, He is willing to start all over again. So para sa buhay natin, it means we can start all over again. We can be reborn. And Jesus' resurrection is an example of this. So that's number one. See, the potter is always at work with the clay. Pangalawa, the symbolism of the clay. And then the third, Ito po yung kamay ng Pater. And of course, the hands of the Lord is upon us, mga Yes. kapatid. No? The hand of the Lord is upon us. Ito po yung napakapangyarihang biblical phrase, symbolizing God's active presence, strength, guidance, and divine favor. Meaning, mga kapatid, patuloy siyang tayong ninilid, ini-empower, pinoprotektahan, at dinadala sa isang magandang purpose ang buhay para sa atin. Often leading to extraordinary progress, no? Mga kapatid, encouragement and patuloy na transformation. Katulad ng dito na sabi dito sa Esdras 7:28, where God's hand brought courage and success. Ito po yung nagsisignify that events aren't random, hindi po basta-basta lang nangyayari. oo. Lahat po ito ay orchestrated by God, bringing strength and lifting people up beyond their own capabilities, mga kapatid. So, sa makatuwid, in essence, when people say, the hand of the Lord is upon me or upon us, they are declaring a belief that God's active, powerful, and benevolent involvement in their current situation, mga kapatid. Okay, kaapat. Ang ikaapat po, of course, may mga bukol, tinatawag nating lamb, o yung mga umbok, no? Because they contain impurities or imperfection. Ito po, it will not yield to potter's touch. Ibig sabihin, hindi ma-shape. hindi niya ma-shape dahil may umbok, may bukol. May no? bukol-bukol. Kaya habang pinapanood ni Jeremiah ang manggagawa ng palayok na humaharap sa isang isang umbok doon sa Lump of clay. sa clay, na tinatawag natin ito isang kapintasan, isang bukol ng luwad na hindi umaayon sa nais niyang hugis.
Napansin niya ito, niya, na ang manggagawa ng palayok ay simpleng aalisin ang luwad na iyon, tatanggalin ang mga kapintas, mga umbok na iyon, at muling hahaluin, no? Bago ito muling ilagay sa isang gulong at ipagpatuloy ang paggawa. Kaya napagtanto ni Jeremias na ganun din ang paraan ng Diyos sa atin, na maaari nating tanggahian at gawain ng Diyos sa atin buhay, pero patuloy niya tayong imomold, anuman ang kahinaan, anuman ang imperfection na nakikita ng Diyos sa atin, kaya patuloy niya tayong ihuhubugin, mga kapatid. Kung ikaw ay tatanggi sa galaw ng Diyos, Maaari natin tanggihan. maaari nating Oo, tanggihan maaari ito, hindi no? ka sumunod Oo. kung ano ang nais ng Diyos sa pagkilos ng ating Diyos. Oo, kasi we have free will. You have free will. We can make that decision. We can opt to deny or reject the reality of God working in our daily experience. Pero napaka-tragic naman na tanggihan pa natin ng Diyos. Because a person who turns away from the great loving providence of God. Kaya tandaan po natin. Instead of becoming a masterpiece of God, kasi kapag kahinubog ka ng Diyos, talagang isang napakagandang pagkilos ng Diyos yan, napakalaking biyaya sa atin yan. Kaya lang, kung i-reject po natin ang mga pagkilos ng ating Diyos sa buhay natin, tayo rin po ang hindi mabibiyayaan, mga kapatid. See, we will become broken and cracked and twisted. Hindi maganda. Now, what does it mean? It refers to the sinfulness of man. Yung Jeremiah 18:4, clay turned out imperfect, so the potter, he would take the clay and make it into something else. So ano ba yung nakita ni Jeremiah with regards to the sinfulness of man? So ang tao, see, we can reject, we can deny, you see, we can prevent God's will to be fulfilled in our lives. Kaya lang, kailangan po, mga kapatid, see, na ang buhay natin, let us allow our lives to be shaped according to God's divine purpose. Now, like clay, we must be soft and pliable in the potter's hand. So what does it mean? Submit to God. You see, do not resist. Surrender to God. Now, kapag ang isang clay ay medyo tumitigas, ano ho ba ang nagpapalambot dito? See, alam niyo kung ano? Water. At si Lord Jesus, ang tubig ng buhay. Sa mga nauuhaw, sino ang kailangan natin? Si Lord Jesus. Kaya Isaiah 55, 1-3, go. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay hindi na nakabubusog? Bakit niyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin, sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Purihin ang Panginoon. So what are the lessons we learned? Diba, dito sa ating potter and clay. So una, the potter is always at work with the clay. Pangalawa, yung symbolism of clay. Ikatlo, the hands of the Lord is upon us. And then ikaapat, now there are some lumps of clay because they contain impurities or imperfection, and so they will not yield to the potter's touch. Now ikalima, Jeremiah, natutunan niya, yung potter, he never gives up on a lump of clay. So kapag kayoon ay mayroong lump, mga kapatid, hindi niya itatapon yon, bagkos aayusin niya pa yun, tatanggalin niya yung lump na yun, at huhubugin niya ulit yung clay na kanyang ginagawa. So the potter keep right on working it. See, he creates something
something beautiful. So dito nakita na Jeremiah yung determination ng Diyos na tayo po ay ayusin yung buhay natin and make us into something usable, something so beautiful. You see? Tingnan nyo nga mga kapatid, tingnan nyo po ang sarili natin, tingnan nyo po ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi kaya tayo pinagtiyagaan ng Diyos, ano kaya itsura nating lahat mga kapatid? Naku po, unang-una, makasalanan eh. Yun yung ating image, pero ngayon ano na, diba, hinuhubog ngayon tayo ng ating Panginoon, lalo na ngayong nandito tayo sa sanctification process na ating buhay sa kaharian ng Diyos. You know, God is molding us into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. No, God will not just give up on us, you see. So, the Lord is really engaged in our reshaping. Kasi kumikilos ang Diyos. So, ito ngayon, example natin, si Jacob, crafty, selfish, the kind of man we would have imagined that God might have wanted to toss out of the junk. Okay, alam niyo naman ang ugali ni Jacob. Pero, hindi po siya, inalis ng Panginoon. Hindi ginawa ng Diyos na siya ay baliwalain. Bagkos, pinagtiyagaan siya ng ating Panginoon. Because He is determined to make something good and beautiful out of Jacob. So, narito naman si David. Pangalawa, si David, who literally committed murder, no? Because of his own lust, no? Yung nagawa niya. The kind of man we would have imagined God would want to cross off. Na ayaw niyang alisin siya sa mga listahan pinili. ng mga pinili, no? But God didn't do it because God was determined that He would make something good and beautiful out of David. And of course, He did it. No? Nakita naman po natin kung ano ang, pagamat alam natin kung ano ang klase ng buhay ni David, pero nakita naman natin, isa siya sa mga pinakamahalagang Bible character na napag-aaralan natin. And he is even called a man whose heart is after God. See? Si Simon Peter. Si Simon Peter, who literally, nandun siya sa courtyard of the high priest just before the dawn, dininay niya po ang ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi niya? Sinabi niya, I never knew him. No? And he cried. And we can imagine that the father of that, ang Diyos, ang ama ng ating Panginoong Hesukristo, no, would have liked to have forgotten that Simon. Nagawa mo ito. Nagawa mo to Kay Jesus. Forget na kita. Forget na kita. Hindi ka pala magandang tao, mahusay na tao no? Hindi ka pala loyal pero hindi ho. But God didn't do it, no? God was determined to make something good and something beautiful out of Simon Peter, and He did it, mga kapatid. So, my dear people of God, did you get the message? Oo, Nakuha po man ninyo ibig sabihin. Now, ito po ang magandang balita ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Talaga pong determinado to make something good and something beautiful in our lives. Kaya yung pater, hindi ho niya tinatapon yung luwad, yung clay na merong lamp, but rather, He is creating something else. You see, pagka nakita niya may lamp to, aayusin niya yun, aalisin niya yung lamp na yun. Kasi gusto talaga, determinado talaga siya na makagawa siya ng isang magandang vessel. So, hindi niya itatapon yun simply because it didn't turn out the way he wanted it. So, may kinikreate siyang pag tapos na, kaya lang nagkakaroon ng lamp. So, hindi ngayon nagagawa yung gusto niyang klase ng vessel. So, anong gagawin niya? I-reshape niya ulit yun, aayusin niya ulit yun. Kung kailangan dagdagan mo ng water para ito po ay maging pliable o maging malambot. So, gagawin po ng potter yun. So, tayo, ang Diyos, He doesn't set us aside when we make mistakes or we make failures in our lives. Ang ginagawa niya, He put back the pieces of our life. So, inaayos niya, parang puzzle yan. Pagsasama-samahin niya ulit, aayusin niya. At yung mga failures na yon, God can turn all those negative situations
into something blessing na sa atin. Yung, alam niyo, ang Diyos pagka kumilos sa buhay natin, humingi tayo ng tulong, He can turn the curse into a blessing. Kaya kung makikita mo, ay, something good can still come out of this negative situation sa buhay natin. So makikita natin. So yan ang ginagawa ng Diyos para po sa buhay natin, mga kapatid. No matter and how many times we turn away from God, see, we fail in our commitment to Him. If we return to Him and we sincerely ask Him to work in our lives again, He will do it, my dear people of God. So do not be surprised to discover na mayroong magandang nangyayari kapag lumapit ka sa Panginoon. Lord, have mercy. Lord, I'm sorry. Lord, work in me again. So makikita mo, kumikikilos at kikilos ang Diyos at nakita mo, nababago ang ating buhay. And something good and something beautiful comes out of our situation. Tingnan natin yung 1 John 1:9. 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa John 6:37, lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Okay, kaya yung John 6:37, so mga kapatid, ito ay nagpapatunay ng ating eternal security ay sa pamamagitan ng willingness ng ating Panginoong Hesukristo na tayo po ay tulungan at ayusin, ay naririyan po ang biyaya sa atin ng ating Panginoon. Ang Diyos Ama ay nagbigay ng gifts at binigay ni God the Father ang mga tao kay Lord Jesus and He will never cast it away. Kikilos ang ating Panginoon. Sabi nga niya, I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me, sa John 6:38. Kaya ang will ng Diyos, yan ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. At yung ibinigay ni God the Father kay Lord Jesus, He is not going to lose any of them. John 6:39. So we can be confident that regardless of a person's past, ano man po yung mga unnecessary sa buhay natin. So, whoever comes to Jesus will never be cast out. So, yung pattern, kapag nakita niya, ay ito, ginagawa niya, gumagawa siya ng isang magandang vessel, ayaw mabuo. Di ba makita? Alam niyo, hindi yan nagagalit. Hindi siya naiinis. Ang ginagawa niya, uulitin niya ulit, umpisahan niya ulit siya. Napaka-patient, no? See, kapag ginagawa niyang ganoon niya, no, aayusin niya ulit yun, and then something beautiful is going to come out of it. So he just starts over. So, yung pattern, hindi siya nagre-react in anger. See, he simply molds it together. Gagawin niya ulit. Ganyan din ang Diyos sa ating mga kapatid. Oh yes, kuminsan talaga ang mga ginagawa natin ay hindi maganda at nakasasakit sa puso ng ating Panginoon. Pero alam niyo, He patiently molds us and shapes us. Okay. So number 6, dito tayo sa number 6. Anong natutunan natin? Kaya nga bakit hindi niya itinatapon yung luwad na at inuulit lahat, patuloy pa rin ang pag-uulit. You know why? Na. Why? Because the Father knows the value of the clay. Amen. The Father knows the value of the clay and won't throw any of it. Yeah. In the same way, ganun din po tayo sa Diyos. Nakikita niya ang kahalagahan natin before we become anything spectacular. May divine value po tayo, mga kapatid. Tayo po ang ginagamit niya upang ipahayag ang mabuting balita. Yes. Even if the clay appears worthless sa magpapalayok, it has immense value to the potter. Patuloy niya itong imamolde at i-shape into a vessel of honor for His glory. Nakita niyo ba pag nakabuo na ng isang clay, no? Naka-display yan sa isang lugar na makikita mo, no? Kumikintab at mayroong sa loob niyan isang mahalagang bagay, isang halaman na nagkakaroon ng
ng magandang Kapag nilagyan mo ng tanim, lalong gumaganda pa. wala gumaganda, no? Oo. Kaya nga May iba't yung ibang klase po ng vessel, mga kapatid. Tatalakayin po natin yan sa susunod. oo, Okay. kaya nga pag nagkaroon ng crack yung isang vessel, no, isang nagawa ng clay, no, isang buo ng palayok, no. Palagay nyo Kapag ba ka ito po ay nagkaroon ng bitak. oo, Oo. makikita po pa rin yung shining, yung kagandahan ng palayok na yon, yung pagkakagawa, no. When the clay pot breaks or cracks, dahil siguro sa init, no, makikita mo pa rin ang kagandahan nito. Ganon din po ang buhay natin. Misa nagkakamali tayo at dahil sa yung napakatindi ng pressure sa ating buhay, tandaan po natin, physical lang yan. Pero yung ilaw ng Diyos inside us can shine through even brighter. Sapagkat ang banal na Espiritu na nandun sa loob natin ay patuloy na magsashine yan. At dahil sa indwelling of the gospel na natutunan natin, na nalinis na tayo, patuloy tayong magniningning sa harapan ng ating Panginoon, mga Okay, kapatid. yung ikapito. Ang ikapito, no? The potter sees the final product in his head before it takes shape into his hands. Ibig sabihin, a potter has in his creative mind what the final product is going to meron look siyang like. idea. No? Meron siya kasi nakikita design, kaya gagawin niya yun. Oo. Then he patiently works at it until the piece resembles the picture in his mind. God does that the same with us. He sees the final product and He won't give up until we resemble that final product according to His image and Okay. likeness, mga kapatid. Number 8. Number 8, the man must repent or suffer the consequences. Jeremiah 18, 7 to 7:11. 11. No? Oo. What did Jeremiah see and learn from the potter regarding Judas' stubbornness? Nakita po niya ang patience and perseverance ng potter. People refuse to change. Ah, Ayaw pa rin magbago. Katulad po ng tao, kung minomolde siya ng Diyos at patuloy siyang ayaw magpabago, mayroon pong sinasabi ang Diyos through Jeremiah. Okay, Jeremiah 18:11 to 12, kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Kaya yung verse 11, sabi ni Lord, turn back from your evil ways. Reform your ways and your deeds. Sa verse 12, ang reply, we will be stubborn. You know, ang Diyos, nag-o-offer po na tayo ay magbago. Magkaroon tayo ng new beginning. Magkaroon tayo ng fresh start. Sabi nga dito sa 2 Chronicles 7:14, if they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins, and make their land prosperous again. So, the message of reformation, God is always giving us another chance, always reforming us, always reshaping us, so we can do God's will for our life. God does not give up on us. This is an important Christian concept. So this emphasizes ng pagtsatsaga ng Panginoon, yung persistent ng Diyos, yung kanyang love, yung kanyang grace, yung kanyang commitment sa humanity. Maski na po tayong lahat ay nagkukulang, even if we falter and stray, you know. James 2:13, mercy triumphs over justice. Kaya ang Diyos ay nangangako. He will never leave us or forsake us. He offers strength and support. His power is made perfect in human weakness, and He provides strength to the weary. So God is faithful to finish what He started in people's life with promise fulfilled in His perfect timing. Now, so yun po yung mga natutunan natin. Alam niyo ba na merong 9 steps to make a beautiful pot? Una, cleaning.
So ito po'y mag-a-apply sa atin. Lililinis tayo ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. So ganun din po mga kapatid. Hinuhugasan, yung clay na yan, at para po maayos at maging maganda ang paghubog ng clay. So Ephesians 5:25b-26. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang iaalay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. John 15:3. John 15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Okay, number 2. Ito yung Pangalawang process. proseso is miting, no? Tinatawag natin itong Pinapalo, no? At hinahambalos, yung minamasa. minamasa. Sa Panginoon, ito po'y disiplina ng Diyos Yes, sa kaya atin. minsan may dinadaanan tayong negative situation. Kasama ho niya sa process ng paghubog sa atin ni Lord. Oo, sa Hebrews 4:11, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak, no? Oo. Hebrews 4:11, walang anuman na disiplina na mukhang kaaya-aya sa sariling iyon, kundi mahirap, gayon paman, kalaunan, nagbabago ito ng katwiran at kapayapaan para sa mga taong na-train na dito, mga kapatid. No? No, Kaya ang resulta, isang tahimik na paglago sa biyaya at pagkatao. Kaya patuloy na paularin ng Diyos ang ating buhay sa pamagitan ng isang disiplina na magkakaroon tayo ng maayos at matatag na pagkatao at personalidad, mga Okay, kapatid. number 2 yun. Yung number 3, ito yung ikatlong proseso ng paggawa ng clay. Yung tinatawag po nating cutting asunder, no? Cutting the clay into parts or pieces by a piece of wire to remove bubbles and impurities, Oh, no? that's how, ganun niya nilalagyan ng wire tapos ginaganyan. Para mawala yung mga bula, lumps. oo. May mga umbok, no? Sa Hebrews 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakakatataholos ng pag-iisip at binabalak ng tao, no? Okay, dito, Proverbs 20:30. Proverbs 20:30, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Okay, so makikita natin nga, kaya may negative situations mga kapatid there's always a lesson to learn for us to what? To be transformed. Ikaapat, ito yung wheeling, ito na yung ikot ng ikot. Ngayon yung ginagawa niyang vessel. The clay is now put in a wheel and it goes round and round. So sa buhay natin, ito po yung ating daily living, mga kapatid. Makita natin na iba't iba ang mga situation na dinadaanan natin. Iba-iba ang mga nagaganap sa pang-araw-araw nating buhay. Pero yung Romans 8:28, we know that in all things, God works for good with those who love Him and those whom He has called according to His purpose. So ano man po yung mga situation, lapit lang kay Lord, pray lang kay Lord, at makikita natin po, makabubuti po sa atin yan, makakatulong yan po sa ating kapag kayang po lahat ay tinutulungan tayo ni Lord. Alam ni Lord po yung mga nangyayari. So God will turn all of this into a blessing. Bagamat mahirap, pero tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon. Yung ikalima, alam nyo ko stretching, binabanat-banat, ganyan. Kaya minamasa binabanat ka na. Now the clay is on the wheel. Now it must be stretched. Now this is a practice of tolerance, patience, self-control, endurance. Colossians 3:13. Be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you has a complaint against someone else. Now you must forgive just as the Lord has forgiven you. Galatians 5:22 din, mga kapatid. Kailangan po natin ito, mga kapatid. Kaya nga yung mga situation sa buhay natin, talaga pong na-allow ng Diyos yan, mga kapatid, sa buhay natin. No, ikalima yon. Yung ika-anim, ito po.
Yung tinatawag shaping. nating shaping, yung Inuhubog na. sa kung anong klaseng vessel ang gusto ng potter. Habang umiikot yon at tinahawakan ng potter yung clay, The potter decides kung ang gusto niya ibilog, kung gusto niya ay triangle, basta gusto niya maging baso o gusto niya flower base, siya po ang nagde-decide kung ano ang kanyang gusto. Ay sa Sirach 33:13, just as a clay is in the potter's hand, for him to shape as pleases, we are in the hands of our Creator to do with as He pleases. No? Okay. Isaiah 45:9-12. No? Ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanayang gumawa sa kanya? May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? Ngunit ipinahayag ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang lumikha sa buong daigdig, pati ang mga taong dooy tumatahan. Kaya nga mga kapatid, naman tayo ngayon, kapatid, ang Diyos ang lumikha sa atin, masterpiece po tayo ng ating Panginoon. May iba't iba pong mga vessels, pag-aaralan po natin yan. Kaya sabi dito, wag na tayo magtanong, ano man po ang ibinigay ng Diyos sa atin, salamat sa Diyos. You see, manalangin tayo palagi, kasi kung minsan, Lord, bakit pinanganak mo pa ako? Ganito lang naman palang gagawin mo sa akin. Meron talaga. Alam mo, marami kasi mga pagsubok, mga fiery trials sa buhay natin na kung minsan, siyempre, nasasaktan ang ating damdamin, nakapagsasalita tayo, nakakapag-isip tayo ng mga negative. And when we turn to God, ba't naman ako, Lord, bakit naman ganito? Dapat ganito, bakit yung iba ganito? Kapatid, lahat tayo ay nilikha na ating Panginoon for a purpose. Okay, ikapito, drying, ito na, pinatutuyo na. The clay is now put on the shelf to dry. 2 Corinthians 5:7, our life is a matter of faith and not sight. So ito pinatutuyo. Ilalagay po yan sa, nakahilera yan doon sa paggawaan. Pinapatuyo po yan mga kapatid. So tayo din, makikita natin yung buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba yung mga nagaganap. At yung ika-8, ito po yung firing, pinaiinitan na. 1 Peter 1:6-7. Inilalagay na ito sa oven or furnace to be baked hard. Wow, ito na ngayon yung trials and testings. Meron kasama sa proseso, kapatid. Kaya 1 Peter 1:6-7. Ito'y dapat ninyong igagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Okay, James 1:2. James 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Okay, edi ngayon, nilagay na sa oven. See, merong tinatawag ngayong number 9, yung proseso, glazing. Glazing. Oo, ito yung finely powdered glass. Ito yung makita nyo kaya kumikintab. Yung may mga ibang beses, ang ganda, di ba, kintab na kintab. Meron pong inilalagay doon, powdered glass. Kaya ngayon yung pattern, so niluto na niya, nilagyan niya na ng oven, lagyan na, ay kaganda na, lalabas, nakakatuwa mga kapatid. Naalala ko rin yung donut, nilalagyan ng glazing, di ba? Makikintab na rin yan, no? Pag tinitinda na yun, no? Makikita mo yung kintab Pero ng mas donut. maganda yung ginagawa nung makita mo naman, di ba? Uy, at saka ang mamahal niya pagka binili mo talaga dun sa mga stores. Yes, of course. So, nakita nyo ba, di ba yung nung ginawa na ng pattern, inoven niya na, inayos niya, andyan na lahat, tapos nilagyan niya ng glazing, di ba nakita nyo kapatid, napakamahal niyan pagka binili mo. What does it mean?
there is really value doon sa clay na ginawa. At kung tayo, yung hinubog na ating Panginoon, we are valuable. Kaya po, ang potter, hindi ho niya tinatapon yung yung luwad. I-reshape at i-reshape niya because he knows the value of the clay. Tayo yun, kapatid. Hindi tayo basta ito tossed off ng Diyos, kundi pagtsatsagaan talaga tayong hubugin niya. Pagka tayo ay kanya ng pinili. Si God yung potter, tayo yung luwad. So gumawa si God ng mabuti at magandang bagay mula sa ating buhay. Sa 2 Corinthians 5:17, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Amen. 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talukbong sa ating muka, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulan katulad Kaya we have niya. confidence in God na to make us perfect vessel, a beauty to behold without any flaw. That's why glory is given back to God, our Creator. So let our lives live in a way that truly reflects God's glory. Alam naman natin na tayo ay dapat na mabuhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at hayaan natin na ang liwanag ng Diyos ang siyang mag-guide ng ating action, sa ating salita at ating mga kaisipan. So kapag tayo po ay mayroong mga choices na ginagawa, i-align po natin ang lahat ng ito sa mga pagtuturo ng ating Panginoon and let us become ourselves instruments of His love and grace sa mundong ito. So Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. You see? So kaya 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. And in Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word and in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kaya mga kapatid, in 2 Timothy 2:20-21, Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto at o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat, gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ephesians 2:10, Epeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So the Lord commanded Jeremiah to go down to the potter's house at siya naman ay nagpunta and apparently isang araw ang kanyang ginugol doon at marami siyang natutunan, maraming ipinaliwanag ang Diyos sa kanya. Kaya yung salvation natin mga kapatid, it's by grace. Grasya po ng Diyos ang ating pong kaligtasan, ang ating pagbabago. Kaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid, magpatuloy tayong dumudulog sa ating Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon sapagkat binigyan niya na tayo ngayon ng new identity at bagong purpose na tayo ay dapat na mabuhay na gumaganap ng mabubuti. You see? Kaya tayo ay ginawa ng Diyos, inihanda ng Diyos, tayong lahat para sa mabubuting gawa. At tayo ngayon, na hinubog na ng Diyos at napakaganda and God is so pleased with what He has done. Diba? Tulad doon sa Genesis 1:31, God was so pleased to what He has done. Kaya kapatid, tayong lahat kinalulugdan ni Lord. Nakangiti ang Diyos sa atin ng Kanyang matapos, ang lahat ng Kanyang ginawa,
natupad ang kanyang plano, natupad ang kanyang purpose, natuwa siya. He was pleased with what He has done. So pagpapatuloy natin kapatid next week, napakagandang pag-aaral. Ngayong nandirito tayo sa kaharian ng ating Panginoon, patuloy tayong sumunod, isubmit natin ang ating buhay at hayaan natin na ang Panginoon ang siyang humubog sa ating lahat according to His good purpose. Amen. Glory to God. Okay, batiin naman natin ngayon ang mga may birthday, January 23. 2026. Happy birthday, Sister Rona Bonggulto, Brother Matthew Abanilla, Brother Raymond, Sisi Ron. And happy anniversary. Happy anniversary, Pastor Alex and Sister Ria Bartolome. Glory to God. Okay, take it away, Bong. Glory to God. Hallelujah. Salamat Panginoon sa napakagandang panahon na ibinigay mo upang kami po ay mag-aral ng ating mga salita. Reminder, my dear people of God, sa lahat po ng ating active covenant members, may election po tayo for the Board of Governors for another term. 2 years po yan mga kapatid. Dito, January 31, 2026, Sabado po yan, 7 a.m. to 3 p.m. Dito po sa Parañaque Worship Center. So, invitations and notice of election will be issued, and also may kalakip din po yung mga proxy form sa mga hindi makakapunta. Salamat sa Diyos at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Now we have a repeat new song of the week. Salamat at nakilala kita, O Heso Kristo, composed by Sister Mercy Lalog. At closing prayer tayo muna. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na muli. Ang iyong makapangyarihang salita ay matamang narinig namin at narinig ng kapwa namin mananampalataya. Patuloy mo po silang ingatan at ang liwanag ng iyong mukha ay patuloy mo silang bigyan ng isang maliwanag na pag-iisip, katalinuhan na manggagaling sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God bless everyone. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Heso Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Heso Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di
na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Binigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesucristo, hindi na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko.